Okay. Na ating operator ay maayos. Okay po, so good morning po sa lahat. At ngayong umaga ay focus po tayo sa ating pag-aaral para tayo po ay kalugdan ng Diyos. So ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita dito po sa 2 Timothy. Yon. So kung mayroon kayong mga Biblia sa bahay, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Yan. So sabi po dito, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." So ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, ang mga mapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa isang pagkakataon na kayo po'y narito upang kayo po'y aming luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ngayong umaga o Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa amin upang kami po ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo sa pamagitan ng aming marinig ngayon na encouragement ng mga salita mo. Salamat o Lord at ang banal na Espiritu ang magturo sa amin, magkaroon kami ng humility, teachable spirit, upang anuman po ang marinig ngayong umaga, ito po ay mai-apply namin sa pang-araw-araw na buhay. Lahat muna ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so good morning po sa lahat. Kamusta po ang buhay-buhay? Yun. Yung iba po ay naka-Google Meet. Yun. Yung iba ay naka-face-to-face. Yung iba ay nasa space. So, may importante, nakakarinig po tayo ng Word of God. So, ngayong umaga, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay be a good soldier of Jesus Christ. Yon. Mabuting sundalo ng Diyos. Kayo ba ay mabuting sundalo, mga kapatid? Amen. Yon. Pag sinabing sundalo, sinong nakakita na ng sundalo? Yung literal na sundalo. Yung sundalo ng Pilipinas. Sabi nga nila, kapag wala ko tayong sundalo, wala magtatanggol sa atin. Pero dito po, dito po sa talatang ating pag-aralan, ito po yung sulat ng ating kapatid na Apostola Pablo sa kay Timoteo bilang isang manggagawa ng Panginoon. Bilang siya po yung tinatawag pong mini-mentor. Kaya importante yung discipleship, lalo na sa mga gustong magpagamit sa Diyos. Yung mga kalalakihan natin. Yun, kakaunti na yung mga lalaki. Nasaan pa yung mga lalaki? Puro babae na po. Nagkadaupos na yung mga lalaki. So, ang sulat kasing ito, number 1 po, isinulat sa mga kay Timoteo bilang batang pastor. Ang sabi po niya, be a good soldier of Jesus Christ. Sabi doon, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. So, iginaya ho ang mga mananampalataya, especially yung mga lingkod ng Diyos, sa isang sundalo. At kung makita natin ngayon, latest, di ba? Yung labanan ng Israel sa Iran. Yon, kung kayo po ang sundalo ng Israel, ano ang nasa isip nyo? Patayin ang mga sundalo ng Iranian soldier. Siyempre, kalaban nyo yun eh. So, bago kayo maging sundalo ng anumang bansa, hindi mo pwedeng magpresenta mo na gusto ko magsundalo. Ay sundalo ka na agad. Hindi po eh. Kung titingnan natin kung paano po sila naging sundalo o isinasabak sa labanan, number 1 po na kailangan po yung tinatawag na focus on discipline. Yon. Magkakaroon ng disiplina. Kaya nga, di ba, yung mga nagsusundalo yan, ang gising yan, minsan alas 3. Bakit to? Ako, kami sa C80 noon, kailangan kumain ka in, 60 in 1 minute. Kakain ka 1 minute, Brad? Kaya ba? Ilan bang segundo ang isang minuto? 60. Kaya bang kumain na isang minuto? Kaya. Okay lang mo, kain. Kain. Ito dalawa na. 1, 2, 3. Makasambu ka, busog ka na. Tapos inom. Tapos maliligo, isang minuto din.
Bibilangan ka ng kumandan. O, gala mo yun, oh. Tapos ang tulog mo, matutulog kami nun, alas 9, gigising alas 3. Pag medyo ano na yung kumandan, nagpito na yon, kailangan magising ka. Pag pito nun, naka-formation ka na, Brad. Pag wala ka sa formation, 50 na post up. O, ay pag late, mga 30. O, edi mahaba rin. So, anong ibig sabihin? Kailangan natin ng talagang makabukas sa disiplina bilang sundalo ng Diyos. Ito nga, sundalo lang ng mundo eh. Punong-puno ng disiplina, Brad eh. Ito, sundalo lang ito ng bansa. Kasi sinasanay nila yung sarili nila para sa labanan. Hindi sila sinasanay para lang umupo. Sinasanay sila para sa matinding labanan. Kasi yung training po, parang ina-actual nito, ito na yung labanan. Pero iba talaga pag nasa labanan na. Diba sa pangalawa, yung tinatawag na courage, kailangan may katapangan. Mahirap kung gusto mo magsundalo, pero pag nakita mo yung armada, ay takbo ka. Hindi po mga kapatid. Kapag sundalo ka, kailangan matapang ka. May courage ka. Kung titingnan nga po natin yung panahon ni Joshua, no? Nung namatay na po, nawala na po si Moises, ang naiwan po si Joshua. Tingnan natin yung panahon dito, mga kapatid. Sabi doon sa sa Joshua. Ba't nawala? Yun, Joshua tingnan natin sa Joshua chapter 1. Yon. Simulan natin sa verse 6, no? Ito yung habilin ng Diyos kay Joshua. Sabi doon, be strong and of good courage, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Yon, ang habilin ng Diyos kay Joshua bilang bagong leader ng Israel. Ay maging matatag, malakas, at maging good courage. Paano good courage? Sabi doon, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Ngayon, mga kapatid, yan ang sundalo. Magpakalakas at magpakatapang, hindi lang matapang, magpakatapang na mabuti. Kasi maraming matapang, hindi naman mabuti. Yung mga rebelde, matapang po yan. Yung mga rebelde sa gobyerno, matatapang, nasasabihin, ibagsak. Sinong ibabagsak? Ibagsak si Marcos. O pag napalta na naman si Marcos, ibagsak si Duterte. Kung sinong presidente, gustong ibagsak. Yung wala na silang mabuti, kundi sila lang. So, tayo, bilang sundalo ng Diyos, sabi ng Diyos kay Joshua, be strong and of good courage, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Yun ang sabi ng Diyos kay Joshua. Na bilang leader, hindi dapat tayo ay nagpapakahina. Kaya dapat ang unang martatag yung pastor eh. Sa palagay nyo kung ang pastor ay sakitin, mga kapatid, sa lingko, talagang hikain. Hindi na pa ako mag-preach. 50-50 na po ako. Eh, sa malagay nyo, kapatid, kaya nga natutulog po ako ng maaga. Yon, kaya huwag kayong istorbo pag matutulog na ako kung hindi naman emergency. So, kailangan po talagang matulog ng aga. Kung hindi naman 50-50 at emergency, huwag na inyong istorbohin yung pastor. Pero kung kailangan talaga, mayroong ang kapatero, pastor, masakit po ang ngipin ko. Sabi ko, dentist ba? Dentist ba ako? pati ba ang ngipin ako? Problema ko. Pero pinuntahan ko pa rin. Pinag-pray ko. Hindi ko pinag-pray na matanggal yung ngipin. Kasi hindi ko kaya yon. Ipinag-pray ko na nawa, maglakas loob siya na ipabunot na. Kasi natatakot ipabunot eh. Tapos sabi ko, ang pinayo ko na lang, lagyan mo na lang ng bawang, Brad, yung butas para maalis yung sakit. So yun lang magawa ko, prayer, tsaka yung mga natural na remedy. Pero yung bubunutin ko, Brad, hindi ko kaya. Kung may flesh gano'n. So, bilang leader, ito yung sinasabi ng Diyos, be strong, magpakatatag.
Lahat tayo leader, mga kapatid. Lahat tayo sundalo. Individual sundalo tayo ng Diyos. Kailangan magpakatatag. Kasi pag hindi tayo magpakatatag, ang kalaban natin ay palaging nandyan. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, tingnan natin mga kapatid. Yung sabi ng sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Yan. Sabi ng 1 Peter, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil is, ano po yung the devil? As a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Yon. Kayo'y maging mapagpigil. Ang isang sundalo, mapagpigil. Hindi pag nakita mo, sugod agad. Ay wala kang bala, wala kang baril. Ano bang baril natin mga kapatid? Ito. O sino may mga Bible sa inyo mga kapatid? Taas ang kamay. Yung mga may Bible. Wala kayong Bible mga kapatid. Nasaan ang mga Bible nyo? Pastor, electronics na ako. High-tech na po, Pastor. Naka-AI na po ako eh. Ano ba yun? AI ba yun? Hoy, mag-ingat po kayo sa AI. May nagpapadala ng pera, naka-reset, 10,000. Pero yun pala, wala kayong natanggap. Kaya i-check nyo, yung 10,000, pumasok ba? Yun, kasi maraming scam ngayon eh. Kung sa Biblia, ang unang scammer, yung mag-asawa, anyan siya sa pera, yun talaga, yun ang unang mga scammer eh. Kaya nagkalat ang scammer ngayon. Kaya mag-iingat po tayo. So, tinan po natin mga kapatid. Balik po tayo doon sa ating pinakapunto. So dito, bilang sundalo tayo ng Diyos, mayroon tinatawag na focus and discipline. Pangalawa, yung tinatawag na courage. Yun ang secular na characteristic na isang sundalo, may katapangan. In biblical term, no, sabi noon, be courage and be good courage. Sabi noon, be strong and be a good courage. Sabi dito, kailangan yung integrity bilang sundalo ng Diyos. Pag sinabing integrity, alam mo, kawal ka ng Diyos, tapos ang integridad mo ay bagsak. So tayo, bilang sundalo tayo ng Diyos, dapat yung patutuo natin maayos. Pag sinabing patutuo, yung ikaw mismo sa labas. Kasi dahil dito, di naman gagwapo natin, nakabihis tayo dito sa loob ng bahay-sambahan, pero hindi natin alam kung anong buhay natin sa labas. Ang importante kasi, yung patutuo natin, yung integridad mo bilang kawal ng Diyos, bilang sundalo. Tingnan natin mga kapatid, dito sa Matthew, chapter 5, verse 6. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Sabi doon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, sabi doon, lumiwanag ng gayon. Sinong liliwanag? Ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, sa harap daw ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kailang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, integridad po ito, patutuo. Kasi di ba yung stewardship natin, 4. Number 1, ano yung stewardship natin? Stewards of time. Yon. Stewards of, ano yung number 2? Talent. O, number 3, testimony. Number 4, treasure. Oh. Doon ho tayo steward, doon tayo katiwala. Hindi ho tayo magmamay-ari. Hindi tayo nagmamay-ari ng oras, hindi tayo nagmamay-ari ng talento, hindi tayo nagmamay-ari ng ating patutuo. Sabi ng Panginoon, magpatutuo kayo. So ibig sabihin, yung ipapatutuo mo ay ang ating Diyos. Yung treasure, din natin pagmamay-ari. Sabi ng Diyos, ang langit ay akin, ang lupa ay akin, ang lahat na nasa lupa ay akin. Mayroon ba tayo? Wala. Wala tayo. Sa Diyos ho lahat. So, makita natin mga kapatid. Sabi doon sa pang-4, loyal.
Yon, sa number one po, maging loyal po tayo saan? Number one po sa Diyos. Yung mga sundalo, saan sila loyal? Sa Constitution. Kaya sabi doon, walang kinakampihan ang dapat ang mga sundalo. Walang kinakampihang anumang politiko. Kaya bawal dapat sa sundalo ang maging bodyguard ng sino mang mga politiko. Walang partiality. Pero marami ngayon nagpapagamit to, magkaroon ang bigayan dyan, Brad. At ako ang maging private army mo. Yon. Ang dapat ang sundalo, wala hong kinikilingan. Partial po siya. At ang kanyang loyalty ay nasa Constitution. Tayo po, ang loyalty natin sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi ho kay pastor. Amen. Yon. Alam mo, sabi kasi ni pastor hindi po. Sabi ho ng Diyos. Kita mo mga kapatid, ang Berean Church, bilang isa po sa iglesia sa Macedonia, kung gaano sila katindi kapag nangangaral si Apostol na Pablo. Dito po sa Acts 17:11. Sabi po dito, sabi doon, these were more noble than those in Thessalonica, and that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily whether those things were so. Kita mo? Itong iglesyang ito, yung itong Berean Church na ito, kapag nangaral si Apostol na Pablo, anong ginagawa nila? Nagsisearch ng scripture. Kung itong sinasabi ng preacher ay nasa Biblia. Tanong mga kapatid, nagsisearch ba kayo na kayong sinasalita ko ay nasa Biblia ba? Amen. Para hindi kayo madaya, mag-search kayo. Examinin nyo, totoo kaya sinabi ni Pastor? Hindi kaya binubula lang tayo ni Pastor. Yon. Examine, sabi doon, they received the word with all readiness of mind and search the scriptures daily. Araw-araw. Ibig sabihin, may dala silang notebook at ballpen. Nasaan yung notebook at ballpen yung mga kapatid? Para yung mga sinasabing verse, may malista ninyo. Pagdating sa bahay, isi-search nyo. Amen. Yung sinasabi ng mga ngaral ay tama. Ito, araw-araw sila nag-i-examine. Sabi doon, they insert the scriptures daily. Yun, importante po yun. Susunod po, yung tinatawag pong to be a good soldier of Christ, number one po ay, dedicate themselves to God's service. Yun po yung number one. I-dedicate po natin yung sarili sa God's service, God's service sa paglilingkod sa Diyos. Di ba? Ano po yung pinaka great commandments ng Biblia, mga kapatid, na sinasabi dito? Tingnan po natin yung Matthew chapter 22, verse 37. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi doon, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ganon katindi dapat ang ating pagmamahal sa Diyos, yung ating ibibigay na paglilingkod sa Kanya. Sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Ibig sabihin, yung puso natin, walang dapat maging karibal ang Diyos sa puso natin. Dapat number one po talaga dyan. Hindi po pwedeng maging karibal ang sino mang tao, asawa man yan, anak man, kaibigan, o ano man, trabaho man yan, negosyo man, walang pwedeng dapat maging karibal ang Diyos. Sapagkat ang Diyos is the jealous God. Sinuso po ang Diyos. Tingnan po natin sa Exodus chapter 20. Ang Diyos po ay sinuso. Ayaw niya na may ibang minamahal po tayo. Exodus 20. Simula natin sa Exodus chapter 20 verse simula natin sa 3. Sabi doon, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Bakit daw? Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers
upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Alam mo, ganun ka kasiloso ang Diyos. Kayo mga kapatid, kayo mga dalagat binata, o mga babae, hindi ba kayo nagsisilos kapag yung mahal nyo may iba? Ba ako, magsisilos ako. Hindi ako kumanhid. Nung nililigawan ko pa si Mrs., nagliligaw pa lang ako, pero pag may lumapit sa kanya, nakakaramdam ho ako ng kakaiba. Kasi ayaw ko talagang mayroong lumalapit sa kanya. Kasi hindi ko naman mapigil, hindi ko pa naman asawa eh. Pero iba ho yung pakiramdam. Mayroong nararamdaman akong jealous. Pero di naman ako nawawala. Nararamdaman ko lang sa sarili ko. Parang gusto kong sumabog. Kasi yun po ang jealous, natural po talaga yon. Pag mahal mo, mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Kaya nire-required niya na ang sabi doon, love God above all. With all your hearts. Ano pa yung nakalagay mga kapatid? Balikan po natin yung Matthew. Chapter 22, verse 37. Sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Yun. Ano mga iniisip natin? Ano bang laman ng isip natin mga kapatid? Pastor, ang dami kong bayarin. Ang dami kong Judith. Ay, sino bang walang Judith? Hindi ka nag-iisa. Lahat po ng tao sa mundo ay nagkaka-Judith. Mabuti kung ikaw lang ang nagkaka-Judith. Di ba, Brother Ariel? Kung ikaw lang, ay pambihira yan. Dito nga, bayaran natin sa kuryente, 9,000. Sabi ko, yung 3,000 naging 9,000, kaya pigilan mo, Brad, yung ano ng aircon, ha? biglang tumambling yung ano, pero huwag kayo mag-alala, nabayaran ko na. Pero pwedeng humabol. Ibig sabihin, hindi lang tayo nag-iisa sa problema. Lahat tayo ay may dinadalang dalahin, problema, struggle. Pero anong sagot ng Panginoon? Sabi doon sa Panginoon, Matthew 11:28, come unto me, all that weary and heavy laden, and I will give you rest. O, edi makakapahinga ka, sister. Pag ibinigay mo na ang problema sa Diyos, ang sabi ng 1 Peter 5:8, casting all your cares. All nga sisi. Yung iba, hindi all eh. Pwede ba kalahati lang, Lord, ibigay ko? Kaya pag uwi, kita mo pa rin yung mukha eh. Parang, di mo laman kung anong klaseng mukha. Pag ibinigay mo na kay Lord, wala na sa'yo. Wala ka ng problema, ibinigay mo na nga eh. Alam, bibigyan ako ni Nanay Felicity ng 1,000. Nawa, pagdating ng panahon. Pag ibinigay niya sa akin, wala na sa kanya. Nasa akin na. Eh, pwede bang sabihin, Pastor, babawiin ko na 1,000. Ay, pwede naman. Ibabalik ko. Pero, hindi yun ang klase. Pag ibinigay mo na, huwag mo nang kunin. Ibinigay mo na nga eh. Ganun no, dapat tayo sa Diyos para maging relax na ang buhay natin. Huwag tayong magpakaisip. Sabi doon, buong isip sa Panginoon. Kaya ano sabi sa Colossus, chapter 3? Tingnan natin mga kapatid, puro verse na lang tayo. Colossus chapter 3, simula natin sa verse 1, sabi doon, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, saan daw? Not on things on the earth. Hindi sa mga bagay dito sa sanlibutan. O kita mo yung Iran at Israel, anong nangyayari sa mga building nila? Ilan na ba ang latest na namatay? Kung updated po kayo. Pastor, hindi ko alam. Ayaw kong mamatay. Tinatanong ka ba kung mamamatay? Kung ilan ang namatay sa kanila? Hindi naman, kita mo no, sa dami ng missiles na pinakawala ng Israel, ilan ho ang namatay sa Israel, ng Iran sa papunta sa Israel? Napakarami. Pero ilan lang ang namatay? Kakaunti. Pwede namang mamatay na bigla sila eh. Kasi nga, may tamang panahon ang kamatayan. Pag dumating sa'yo, hindi ka man tamaan ng missile,
tatamaan ka din ng kamatayan pag dumating ang panahon mo. Mayroong kumain ng tuyo, na tinik, namatay. Hindi dahil sa tuyo, dahil dumating na po yung oras ng kanyang kamatayan. Mayroong naglalakad. Naglalakad lang, tumumba. Pero pag tumumba, saan tatama yung ulo, Brad? Simento, patay. May natulog, patay. Di na nagising. Bakit? Tulog na eh. Wala tayong magawa doon. Pag oras mo na. Hindi mo pwede, bakit kaya namatay yun? Hindi, walang question doon. Kapag dumating ang kamatayan ng tao, talagang panahonan niyang mamamatay. Nasaan ka mang lugar, anumang panahon na inektak na sa'yo, talagang panahon mo na. Ibig sabihin, mga kapatid, bihag lang Kristiyano, dapat tayo yung isip natin puro na makalangit. Sekundary lang yung mga bagay dito sa lupa. Dahil matatapos din tayo eh. Sa palagay nyo, pag kayo ay kinuha ni Lord ngayon, lahat ng ipinundar nyo, saan mapupunta? Madadala mo ba yan, Brother Ariel? O kahit piso, Pastor, pag ako'y kinuha ni Lord, ikaw na po bahala. Yung mga naipon kong barya, ilagay mo sa kabaong ko. Anin mo yun. Wala ka nang kamalay-malay. Hindi na mapapakinabangan. Ang importante ngayon, mga kapatid, yung ating kasalukuyang buhay bilang sundalo ng Diyos. Yung mga sundalo, mga kapatid, kung titingnan natin pag lumalaban sila, iniisip nila na sa huling laban nila, ito na yung kahuli-huling buhay. Ibinibigay nila yung the best sa kailang labanan. Hindi sila nag-iisip, naku, kamusta kaya ang pamilya ko, ang anak ko. Hindi sila nag-iisip. Ang importante, nasa laban sila. Ang importante yung laban nila. Sa kasalukuyan, yun ang iniisip nila. Kala mo, isipin mo, Sir Perez, lumalaban ka, iniisip mo yung pamilya mo, tamaan ka ng bala, hindi ka nag-iingat. Kailangang focus ka sa labanan. Yung kalaban mo, nandun. Tapos ang isip mo, nandun sa kung saan-saan. Mawawala ka sa focus talaga. So, ang sabi doon, sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Nakapokus. Ano pa, mga kapatid? Sabi doon, punta tayo doon sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ito yung maganda, mga kapatid. Tayo po ay pinili ng Ama before the foundation of the world. Isang blessing po yon. Hindi naman nagbabatay ang Diyos sa kapugihan. Kung kapugihan po ang pag-uusapan, wala akong kapugihan, kaunti lang. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, siya ang nagdesisyong piliin tayo before the foundation of the world unconditionally. Walang kondisyon. Legally, ang ating Panginoong Jesucristo namatay para sa kanyang pinili ng Ama. Wala ring kondisyon. Na born again tayo through the power of the Holy Spirit, unconditional din. At tayo ay pupunta sa eternal na langit, unconditional lahat yun. Hindi ka dadaling sa langit dahil, kailangan mayaman ka bago makarating sa langit. Ay kung ganun ang senaryo, sino lang pupunta sa langit, mga kapatid? Kung yaman lang ang pag-uusapan, hindi yung mga mayayaman. Si Henry C., si Villar, si Gokong Wei, sino bang mayayaman sa Pilipinas, mga kapatid? Si Pastor Romel, hindi pala kasama. Mayaman tayo sa pagmamahal. Pero wala tayong yaman material. Kung yun po ang basehan ng Diyos, kakaunti talagang pupunta sa langit. Kung payamanan lang, kakaunti ang mayaman sa mundo. Bill Gates, sino ba yung mga mayaman sis? Bill Gates, yun yung may-ari ng Facebook. Yun. Si Elon Musk. Yun, mga mayaman yan. So, pangalanan yung lahat ng mayaman. Kung yun lang ang basehan ng Diyos sa pagpunta sa langit, marami hindi talaga pupunta sa langit. Kaya lang, ang pinairan ng Diyos, yung kanyang biyaya, yung kanyang habag, unconditional, the sovereign act of God in election. There are three kinds of election in the Bible. Lahat po'y unconditional. Number one, ano po yung number one? National election. At sikat na sikat ngayon ang Israel.
dahil sa gera. Pero hindi nila alam na sila po ay nandun na po yung ginagamit din ng Diyos yung kalaban para maparusahan yung bayang Israel. Bakit to? Hindi tinanggap nila yung propesya sa Old Testament na may ipapanganak na isang bata na tatawagin ni Jesus para tagapagligtas. Hindi nila tinanggap yon. Ang akala ng Israel, ng mga Hudyo during the time, ang ipapanganak ay isang talagang warrior at nakatira sa isang talagang marangyang palasyo. Pero si Kristo saan ipinanganak, mga kapatid? Sa sabsaban. Kaya hindi nila tinanggap. At mismo sila ang nagsigaw na ipako, ipako. Kaya yan ang naranasan nila ng bayan Israel. Talagang halos sa pagkatapos ng first century, puro gira na ang naranasan nila. At ang totoo, tayo po ang spiritual Israel. Yan, pag-aaral natin yan. Pero ito yung maliwanag na sabi ni Apostol na Pablo. Nasabi doon, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap. Yun, inyong iharap daw. Ano yung iharap? Ang inyong mga katawan na isang hain buhay. Ano pa? Banal. Ano pa? Kaaya-aya sa Diyos na saya ninyong katampatang pagsamba. Yun ang gusto ko ng Diyos, mga kapatid. Kailangang maihandog daw natin yung sarili natin sa Diyos, hindi sa tao. Hindi sa kanino man. Ihandog natin ang sarili natin sa Diyos bilang buhay. Siyempre, pag sinabing buhay, born again. Born again na tayo eh. Tapos patay-patay ka parang walang kagana-gana. Dapat pag buhay, buhay talaga. May buhay bang parang patay? Dapat buhay ka talaga, kumikilos, gumaganaw, talagang with action, excited. Katulad ng mga pananampalataya sa Pilipos, sabi ni Apostol na Pablo. Tinan po natin sa Pilipos, mga kapatid. Pilipos chapter 4, verse 4, ano po yung encouragement ni Apostol Pablo doon? Sabi doon, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yun ang katangian ng isang Kristiyano, isang sundalo, palaging nagagalak sa Panginoon. Nagagalak pa kayo, mga kapatid, na nandito kayo, kapatid? Amen. Dapat ganun ho ang attitude natin. Yung mga minsan nga, Amerikano, mga kapatid, galam mo, naglalakbay sila ng 1 hour sa eroplano para makapagsamba lang sa Panginoon. 1 hour! Nagtatravel sila, eroplano, para makag-worship lang sa Lord. At makikita natin si Abraham, Genesis chapter 22. Tingnan natin ilang araw ho silang naglakad. Chapter 22 ng Genesis, mga kapatid. Makita natin yung enjoyment nila sa paglilingkod. Sabi doon sa 22, and it came to pass after these things that God tempted Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Magandang ugali ni Abraham, no? Sumagot agad sa Lord. Here I am, nandito ako, Lord. Sabi ng Panginoon, and he said, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountain which I will tell thee. Tapos sa verse 3, and Abraham rose up early in the morning. Kasi sasamba sa Panginoon. Anong gagawin, mga kapatid? Rose up early in the morning. Sinong nagising kanina ng maaga, mga kapatid? Tas ang ngamay. Rose up early in the morning. Tapos ano pa? Sabi doon, and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Pupunta sila doon sa sinabi ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi kung saan sila pupunta. Tapos sa verse 4, then on the third day, 3 araw, Brad, na naglalakad. Dito, mga kapatid, sa Belmont, ilang oras ho kayo maglalakad para makarating dito sa bahay-sambahan? Ilang oras ho? Aminin nyo.
Kayo ang magsabi. May 1 oras, 2 oras, 3 oras. Sa inyo, Brad, ilang oras bago makarating dito? Ha? Minutes! Puro minuto lang tayo. Ito 3 araw na naglakad. Wala pa nga itong sasakyan, mga kapatid. Pero, matindi, no? Naglakad sila at ang matindi pa dito, habang naglalakad, ay dala-dala pa nila yung mga dapat dalhin. Sabi doon, and Abraham said unto his young men, abide you here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Ang punto, mga kapatid, kapag nag-i-enjoy ito yung maglingkod sa Diyos, walang reason. Walang reason pwede tayong idahilan para hindi tayo mag-worship. Lalo na ngayon, may Google Meet na. Yun, pagkakailangan talaga, Pastor, hindi mo na ako makapag-face to face. No problem. Kasi may Google Meet. Pero wag na bang palaging Google Meet, kahit wala kang emergency, wala kang necessity. Pastor, Google Meet na lang. Sa sunod, di na ako gagamit ng Google Meet para pumunta kayo dito lahat. Nagiging dahilan na lang yung Google Meet. Ang Google Meet for emergency, for necessity. Ang tanong, necessity ba yan? Emergency ba yan? Pastor, namatay ang anak ko. O emergency talaga yon. Tapos sa linggo, Pastor, namatay ang biyanan ko. Lahat na namatay. Sa sunod, baka ikaw na ang kunin ng Lord. For emergency, necessity, okay lang po yan. At kung talagang malayo, tulad yun, yung ating mga kapatid sa Bacolod, alam namang linggo-linggo, nandito sila. Hindi naman pwede yun. Pastor, pupunta kami. Pwede naman, linggo-linggo. Pwede naman. 1 oras lang naman ang biyahe. Di ba, Brother Norles, no? From Bacolod to Manila, 1 hour yan. Kailan sabihin ni Brother Norles, Pastor, linggo-linggo nandyan kami. Pero sagot mo, ang pamasahe. Pwede naman yun. O kaya, pwede naman. Pastor, dito ka every Sunday sa Bacolod. Sagot mo, Pastor, ang pamasahe. Patay tayo. So, wala nang dahilan kasi napakabilis na ng travel ngayon. Ay, di ba sa Japan nga, yung train doon, bullet train. Oh. Ano pang dahilan para hindi tayo maglingkod sa Diyos sa panahon ni Apostol na Pablo? Lakad, kabayo, barko. Yung barko nalubog pa, pero hindi siya nadismaya, hindi siya na-discourage. Nagpatuloy po siyang naglingkod sa Diyos. So, yan po ay encouragement po sa atin, mga kapatid. Ano pa, kapatid? Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5, ano sabi doon? And this day did not as we hope, but first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. Tinawa natin, ito na i-preach ko po ito sa prayer meeting. At talagang hinimay-himay ko po itong verse na ito. Napakaganda po. Bakit to? Tingnan po niyo. Itong Macedonian church na ito, mayroong iglesia doon na nag-exist, Philippian, Thessalonian, and Berean Church. Ito po yung mga churches na ito, yung mga tumulong sa naghihirap na local church sa Jerusalem. At kung makita natin yung kung ano yung kondisyon nila bilang church, mababasa natin yan sa verse 2. Tignan natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, ano sabi doon? In that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Yon, kung paanong sa maraming pagsubok, ito ang daming pagsubok nila, mga kapatid. Maraming pagsubok sa kapaghatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. So kahit marami silang pagsubok, nai-enjoy pa rin nila yung buhay Kristiyano, mananampalataya, hindi sila nadi-discourage. Tapos ano pa? Sabi doon, for their power, in their deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. Tapos sabi doon, malabis ang kanilang malabis
Ano bang ibig sabihin ng malabis na karukhaan, mga kapatid, sa inyo? Malabis na karukhaan. Ginamit sa King James, deep poverty. Marami sa atin, poverty lang. Pero hindi deep. Tama lang na kahirapan. Ito talaga, deep poverty talaga. Matinding kahirapan. Pero sabi doon, sa verse 2, malabis na karukhaan sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Yun, naging maganda ang loob nila kahit naghihirap ng matindi. Ano po yung context nito? Na kahit sila'y walang-wala, sila po yung number 1 nagpadala ng tulong sa Jerusalem. Alam mo, walang-wala, pero sila pa yung unang magpadala. Magagawa ba natin, mga kapatid, ha? Ako, walang-wala na nga ako, pastor. Ay, ikaw na lang, pastor. Walang-wala na nga ako, pastor. Ito na lang. May $10,000 pa ako, pastor, pero budget ko po ito, pero $10,000. Ito, walang-wala talaga ito. Nasa deep poverty. Pero lahat po ng kapatiran doon sa Macedonian Church nagkaisa. Na bawat isa ay nagbigay para itulong doon sa Church of Jerusalem. Tanong po natin sa verse 5. Ito yung pinaka keyword. Sabi doon, and this day that as we hope, but first gave their own self to the Lord. Anong ginawa ng Macedonian Church, yung mga Kristiyano doon? Sabi doon, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibigay muna nila. Anong ibinigay muna nila? Yung pera? Hindi po. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya minsan mahirap magbigay, mahirap magbasa, mahirap manalangin, mahirap, lahat mahirap. Hindi pa natin talaga na ibibigay sa Diyos buong buhay natin. Baka 50-50 pa yan. Baka kalahati lang ng buhay natin. Kaya minsan yung buhay natin 50-50. Pastor, bakit kayo nagkaganito ang buhay ko? 50-50 na po ako. Eh baka 50-50 ang ibinibigay mo sa Lord. Ay ito, buong buhay nila. Sabi doon, ulitin nga natin, in this day that as we hope, but first give their own self to the Lord. Ibibigay natin sa Diyos una ang buhay natin. Kaya prioridad natin, yung sinasabi ng Panginoon, Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness in all. Galam mo, all. Hindi 50. All these things shall be added unto you. Nandun yung priority. Ano yung priority? Seek you first the kingdom of God. Yung kanyang pattern, His righteousness. Ibig sabihin, yung pattern natin, yung katuwiran ng Diyos. Hindi katuwiran natin. Kasi kung katuwiran natin, ang dami natin katuwiran. Pastor, ang hirap magbasa. Malabo na ang mata ko. Yun. Kaya nga, di ba sa Bible, habang bata ka, maglingkod ka na sa Panginoon. Bakit to? Kapag dumating ang panahon hindi ka makapagbasa, ay bata ka pa naman, nakakabasa ka na eh. Bakit hindi ka magbasa ngayon? O tingnan natin, Ecclesiastes 12. Minsan dami natin katuwiran para lang ma-justify yung ating ginagawa. Pero tingnan natin, sabi doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember, yun, sabay-sabay nga tayo mga kapatid, remember now thy Creator in the days of thy youth. Kailan daw aalalahanin ang Diyos? Sa iyong kabataan. While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Darating talaga ang panahon, mga kapatid, na hindi mo nagugustuhin dumalo. Hindi mo rin gugustuhin magbasa ng Biblia. Hindi mo nagugustuhin. Hindi mo rin gugustuhin umakyat sa may mga baitang-baitang na patungong second floor. Yung mga 60 pataas. Yung mga tuhod natin. Isang hakbang. Ako, ang sakit. Baba na lang kaya ako. Ikaw na ang pumunta sa taas. Darating ang panahon talaga yun, mga kapatid. Wala hong forever. Walang forever na malakas, walang forever na trabaho, walang forever na negosyo, ang forever ang gawain ng Panginoon.
na ang sabi ng Panginoon kay Apostol na Pedro, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig dito. Ibig sabihin, magsara na lahat ng mga kumpanya sa mundo. Ang iglesia po ay hindi mawawala. Kaya di ba, kailan po nagsimula ang church? From the time ng Panginoon, first century. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Kaya nga tayo yung primitive Baptist. Bakit ito? Ano ibig sabihin ng primitive? Original. Yun. Pag meron pang original, wala na pong original, kundi ang primitive Baptist. Kaya nga tinawag na primitive. Preserve yung doctrine, preserve yung practice. Kaya wala tayong special number, wala tayong pastora. Pwede naman magpastora ang lahat ng babae. Kasi yung mga babae, ayaw na magpastor. O mga lalaki, challenge sa inyo. Tingin, ba't na mo yung mga lalaki? Challenge natin sa mga kalalakihan na wala tayong pastura, kaya huwag natin hayaan na ang iglesia ng Panginoon ay tumigil dahil wala nang lalaking magpagamit sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Ilan ho ang alagad ng Panginoon during the time? 12, puro lalaki. Walang babae doon. Kahit isa doon ay maghuhudas. Pero puro lalaki ang inutusan ng Panginoon na humayo. Sabi doon, go and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Tapos sa 20, sinong inutusan? Sinong inutusan? Sa 12, wala na, 11 na lang inutusan, wala na si Judas, namatay na. Sabi doon, teaching them. So, 11 inutusan, mga lalaki pa rin. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you in law, I am with you always, even unto the ends of this world. Amen. Kaya nawa ipag-pray nyo mga kapatid, lalo na yung mga babae, mag-pray kayo. Na yung mga lalaki ay huwag matakot. Be strong and be good courage. Maging sundalo ng Diyos talaga. Magpakatapang na kahit hindi ako pabayaan ng Lord, kahit ako'y magpagamit sa Panginoon, kahit ako'y mangaral. Ako nga, 19 years akong preacher dito sa Cavite, matid. Hindi naman ako pinabayaan ni Lord kahit paano, di ba? Hindi pa rin tumataas. Ganun pa rin. At least, nakakapagsalita pa rin. Pero, kailanman, sabi ng Panginoon, promise naman niya eh. Sabi niya, Hebrew 13:5, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwanan. Minsan nag-iisip lang tayo na negative, baka kung ako'y maging pastor, maghirap ang buhay ko, baka magutom ang pamilya ko, baka anong mangyari sa ayo, puro baka. Gawin na natin corn beef yung baka. sa Panginoon, dapat talaga, concrete yung decision natin, I will follow you, Lord. Diba? Yung mga alagad, 12, sabi ng Panginoon, follow me. Yun. Wala namang resistance doon. Talagang sunod agad sila. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, importanteng tayo po ay nandun sa totoong pagsunod, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Ito na po. Yung number 1 natin, yung dedicate themselves to God's service. Number 2, yun, number 2 pa lang tayo, mga kapatid. Endure hardship. Ang paglilingkod sa Panginoon bilang sundalo ng Diyos ay may kahirapan. Wala akong nagsusundalo na maalwan ang buhay. Kung ipapadala ka sa Iraq o sa Iran o sa Israel bilang contingents, sabihin tutulong ka doon para alalayan yung Israel kasi kakampi natin ng Israel eh. Mula noon hanggang ngayon, kakampi natin ng Israel. Bakit ito naging kakampi natin? Noong sila po'y nagkaroon ng refugee, tayo lang ang bansang tumanggap ng mga Hudyo. Gala mo, kaya ang maganda ang relasyon natin sa Israel. Kung halimbawa, nagkaroon ng pag-uusap si BBM at si Netanyahu ba yun? Yung Prime Minister. Kailangan namin ng mga 10,000 na sundalo from the Philippines. At napili si Brother Jeremy, Brother Ariel, Brother Elmer, Brother Jason, Brother JR. Lahat tayo, napili tayo.
Pangunahan po ni Pastor Romel ang sundalo papunta sa Israel. Hindi ha tayo pwedeng tumanggi kasi pag sinabi po ng presidente, hindi ha tayo pwedeng tumanggi. Oh, mga kapatid, march! Talaga, kailangan mag-practice na tayo mag-march. Sa ayaw sa gusto. Ay, ako gusto ko nga rin eh. At least makapunta ko sa Israel. Hindi ka ba natatakot? Ba't matatakot ka? Sabi nga, huwag kang matakot sa kanino man. Kung panahon mo na doon, panahon mo na. Kung hindi ka man pumunta, dito ka panahon, mamamatay ka rin. At least, mamatay ka na naipadala ka doon, di ba? Nakita mo yung bala na parating sa'yo. Huwag mong sasalakin. So, sabi doon, but thou, sabi doon sa 2 Timothy, chapter 2, verse 10 to 12. Tingnan po natin. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose of faith, long-suffering, charity, patient. Sa Tagalog, ngunit sinunod mo ang aking aral. So, importante na yung aral natin, dala-dala natin kahit saan tayo pumunta. O sino nagpa-planong pumunta sa Japan, sa Ngamay? Pupunta sa Japan, bakasyon lang. Ako nagpa-plano, ang tagal ko ng plano. Di pa ako makarating-rating sa Japan. Yung hindi ko pinaplano, nakarating ako sa Malaysia, Thailand, Singapore, wala akong plano. Unang plano ko, makarating ako sa Japan. Sa Gapan, Kabanatuan, nakarating ako. Japan din, Gapan lang. Para magkatunog, ano? Gapan, saka Japan. So may tamang panahon. Pero, tinan po natin si Apostol na Pablo kay Timoteo, sabi doon, but thou hast fully known my doctrine. Importante, yung pinakapundasyon natin, kahit saan tayo pupunta, alam natin yung doktrina. Halimbawa, pag tinanong ka, Brother Jeremy, anong paniniwala mo sa Diyos? Isa o tatlo? Hindi palagay ko, tatlo, pastor eh. Bakit? Ama, anak, at Espiritu, di ba tatlo? So, ang basehan po natin, Biblia. Kung anong sinasabi ng Bible, doon po tayo. Ang sabi ng Bible, there is only one God. Yun. One God. Pero 1 John 5:7, there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Oh. Huwag kang sasagot na tatlo, Brad. Talagang masabi, kailangan tatlo ang Diyos nila, samantalang sa Biblia, isang Diyos. So, pag tinanong kayo, ilan ang Diyos? Isa lang. Pag tinanong kayo, sinong Diyos yon? Babasahin nyo lang ang Biblia. Huwag kayong magpapaliwanag. Kasi there is no private interpretation. Basta salita ng Diyos, kung maniwala man siya o hindi, at least, nabasa mo sa Biblia. So, doktrina, ang daming doktrina about salvation. Anong paniniwala natin? Sino ang pumili? Sige nga, sino ang pumili sa atin, mga kapatid? Yung Ama. Kailang alam natin, sino ang pumili? Yung Ama. Sino ang nagtubo sa atin? Ang Anak. Sinong nag-born again? Banal na Espiritu. Huwag tayong maliligaw, ha? Baka pag, sinong pumili sa yung banal na Espiritu? Sinong tumubos? Yung Ama. Nagka-scramble na. Dapat order yon. Yung Ama, Anak, at Espiritu may ginawa sa kaligtasan. Ano ba? Doktrina. Yon, yung tinatawag na manner of life. Ano yung manner of life, mga batid? Ugali. Yon. Dapat may iugaliin tayo. Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Yan, marami yung matututunan tayo dito. 3:15. Sabi dito sa 3:15, sabi doon, but if I tarry long, thou mayest know how thou oughtest to behave thyself and the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, tingnan natin sa Tagalog. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano ba daw yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So dapat ay may ugaliin tayo. Halimbawa sa mga lalaki, tingnan natin. O mga lalaki, kapain nyo yung buhok nyo. Kapain nyo. At titingnan natin kung biblical na ba yung
mga buhok natin. 11. Tingnan natin, sabi doon sa verse 3, but I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man, yon, praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. So bawat pala sa lalaki yung mahaba ang buhok. Tamo, kaya ako palaging medyo ginagaba, patasa agad, Brad. Kasi yun, bawal ho yun na magpahaba tayo ng buhok na ibig sabihin mukhang babae ka na. Yun. But every woman, ito naman, that prayeth or prophesieth with her head, uncovered, dishonoreth her head. For that is even all one is if she were shaven. Kabaliktaran naman ito, na kapag ang babae, ang maikli ang buhok, niwawalang respeto niya yung kanyang head. Ano yung head ng babae? Yung kanyang asawang lalaki. Pag tayo namang mga lalaki ang mahabang buhok, niwawala natin ng respeto yung ating head, ang ating Panginoon. Yun, ugali natin yun mga kapatid. Tapos ano pa? Sa 1 Timothy, pag-usapan natin yung mga ugali. Chapter 2, verse 11. Sabi doon, simula natin sa verse 9. Sabi doon, and like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefulness and sobriety, not with broided hair, or gold, or purse, or costly array. Yun, Tagalog, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Yun, mahinhing damit mga kapatid. Ano yung mahinhing damit kaya? Tingnan natin. Na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas, damit na mahalaga. Tapos sa verse 10, but which becometh woman prophesying godliness with good works, kung siya'y nararapat sa babae na magpakabanal sa mga pamagitan ng mabubuting gawa. So, yon mga babae, mahaba ang buhok. Tapos mainhin. Ano pa? Mainhin damit. Ano ba yung mainhin damit, mga kababaihan? Isinulat ito ni Apostol na Pablo kay Timoteo. Pinipigure niya yung mga kababaihan during the time, especially yung modest. Yon, mahaba. Yon, mahaba ang, ano ba yung mahaba? Yon, suot. Huwag spaghetti pa baba, spaghetti pa taas. So dapat ay, sino kayo bang model natin? Ayan, tayo ka nga, sister. Ayan, pwede na ito si sister, oh. Ayan. Ayan. Pwede na po yan, ganon. Okay na, si sister. Ayan, pwede kayo mag-order kay sister. Yan. At least, ang pinipigure po natin, mga kapatid, yung mainhing damit, yan, pag-uusapan natin sa sunod. Yung kahinhinan. Kasi, di ba, bakit maraming nare-rape ngayon, mga kapatid, sa palagay nyo? Bakit maraming nare-rape ngayon? Dahil nga rin sa suot. Yun. Ay pupunta sa maglalakad sa kalsada. Ang ano na lang, tali na lang ay nakabantay mga adik dyan mga kapatid. Daming adik. Ay, ano bang binabantay ng mga masasama? Pag nagbigay ka ng pinto, butas o kaya way, talagang susugurin ka ng tinatawag na masama. Yun. Kaya kailangan bantayan po natin yung ating kilos, yung ating pananamit, yung ating salita, para hindi po tayo ma-atake ng kalaban. Kasi yung kalaban natin, nagbabantay po, sabi, be sober, be vigilant, because the devil, your enemy, is like a roaring lion, looking, tumitingin nga eh, to someone to devour. Talagang, kung paano ka sakmalin. Eh, pastor, nasakmal na ako, anong gagawin ko? Wala na akong magawa, nasakmal ka na eh. Ang di ba yung leon, mga kapatid, ba nasakmal ka, anong magagawa mo, Sterpiles? Hugutin mo, patay ko, masasakmal.
Kaya mahirap pong masakmal na talaga. Kaya nakita ko, yung mga hindi nag-iingat spiritually, tuluyan na pong nasakmal ng kalaban. At ang hirap ng hugutin, sister. Gala mo, nasa bunganga ng leon, o mahuhugot mo pa ba yun? Spiritually speaking, yung mga lumayo sa gawain ng Panginoon, ang hirap ng ibalik sa ministry. Diyos lang po talaga ang pwedeng magbalik sa kanila. Kahit ano, mis nga, dito mga kapatid, sa atin, dami na natin dati. Nasa 70 plus na baptized dito eh. Ay bakit kayo lang? Ibig sabihin, yung iba na naging masaya na sa kamunduhan, minsan dinadalaw ko, pastor, pasensya na po. Busy ako. Busy. Pero wala nang ginagawa. Pag-alis ko, sa litrang O, 70. Nagbingko na. Tapos iyayin ko sa Bible study, pastor, wala pa akong oras eh. Pero pag talikod ko, ay, pre, may birthday doon. Anong oras? Galang mo, bilis. Yung, pag birthday yan, ang bilis. Pero pag sa gawain, ay, wala akong panahon, pastor. Oh. Sabihin, mayroong mga taong nang iwan na po sa atin. Sino po yon? Dimas. Dimasyadong nagbabasa. Yung mga nag-iiwan yun, mga Dimas talaga eh. Dimasyadong nananalangin. Dimasyadong nagbibigay. Yun pala yung Dimas nang iwan. Yung panahon ni Apostol Pablo nang iwan. So Dimasyado, para lahat ng Dimasyado. Yung tama lang talaga para sa kanya, okay lang naman ito. Kumita ako ng 100,000, okay na siguro magbigay ako, siguro 5,000. Tama ba yun mga kapatid? Kumita ka ng 100,000, bigay mo sa gawain 5,000. Hindi mo makatarungan yon. Ang sabi ng Biblia, ibigay yung sa Diyos ang sa Diyos. Ay sa tax na, makaangal ka ba, Brother Ariel? 10% agad, no? Pag bumili ka ng bigas, may tax. Pag kumain ka sa Jollibee, may tax. Puro tax nga eh. Tapos pag sa Panginoon, tama na ito. Ibili lang ng kurbata ni Pastor. Nag-isip pa ng masama eh. Okay po, so, balik po tayo doon sa ating pinapag-aralan. Nalapit tayo. Sabi po dito sa verse 11, na Apostol Pablo, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. So ang isang mananampalataya, mayroong persecution talaga, may pag-uusig. Lalo na kapag ikaw ay naninindigan, sasabihin sa'yo, ano ba dyan sa primitive? Ba't wala dyan sayawan? Parang ang boring. Yon, persecution po yon. Ba't wala dyan sa inyong special number sa amin? Mayroong trio, may solo. Oh. Ay, wala ho sa Bible eh. Mayroon ka bang nabasang special number sa Bible? Wala ho. Imbento po lang yan. Pero tayong primitive, kaya tayo wala, dahil wala namang sinabi, walang inutos, kaya wala na tayong gagawin. O bakit tayo hindi nagsiselebrate ng Christmas? Kasi walang command, walang example. Pastor, pwede bang magbigay ng regalo pag December? Baka wala namang bawal magbigay ng regalo. Ay, ba't itataon mo pag December? Kasi doon maraming 13-month pay. Okay lang ho yun. Kung yun ang katuwiran mo. Pero magbibigay ka pa, nakalagay pa, Merry Christmas and Happy New Year. Huwag na po. Pagan practice po kasi yon. Kaya nga, di ba, wala rin tayong, marami ho tayo, saka natin pag-usapan yon. Kasi ang December 25, yan po ay practice ng Katoliko. Na ang sabi nila, si Kristo daw ipinanganak ng December 25. Wala hong inutos ang Biblia na i-celebrate yung birthday ni Kristo. Genesis to Revelation, wala kang mababasa. At ang nag-command dyan ay pag-aano pa rin. Pero tayo, pagdating ng December, ano kaya ang ilulutuin ko? Sa Noche Buena. Yon, talagang kandara pa tayo, nakikisiko pa tayo doon sa palengke. Akin yan, ako nga ang nauna sa iyo eh. Nakikisiko pa tayo doon sa palengke. Tapos pagdating ng December 31, nandun na naman. Ano ang December 31? Yon,
salubungin ang bagong taon. Kaya bibili ako ng basuka. Para ano? Para lumayas ang demonyo. Sa palagay nyo, lalayas ang demonyo pag nagbasuka kayo, mga kapatid? Hindi mapapalayas. Ang demonyo mapapalayas, isa lang ang paraan. Ito po, dito po sa James chapter 4. Tignan natin. Tatay ko, number 1 nung nagpapalayas ng demonyo yon. Minubura sa ilog. Yun. Puro mura. Sabi ko, mapapalayas mo ba tayong demonyo? Puro mura eh. Hindi niya alam na tatay ko nung naging Kristiyano, yung pala mali. Lalo lang napapamahal ng tatay ko doon sa mga demonyo. Nagmumura. Pero ito, isa lang ang paraan, mga kapatid. Ang tinuturo ng Biblia para mapalayas ang demonyo, hindi po sa pagpapuputok, hindi sa pagpapahanda ng mga malagkit, maghanda ng mga siyam na bilog-bilog. Ganda ng bilog-bilog. Ito, James chapter 4 verse 7. Anong sabi ni Santiago? Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Gala mo yun? Tatakas. Ginamit yung word na flee. Tatakas. Paano tatakas? Magpasakop ka sa Diyos. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos? Huwag kang magreklamo. Huwag kang mag-complain. Ano pa? Labanan mo ang Diablo. Sa labanan ng Diablo, yung kanyang mga atake. Yun, 3 yung weakness natin. 3G. Babae at lalaki, ito yung weakness natin. Pag ikaw ay lalaki, ang kahinaan mong number 1 ay babae. Pag ikaw ay babae, kahinaan mo rin ay lalaki. Guy. Pag ikaw ay lalaki, girl. Yon. Pag pangalawang kahinaan natin, gold. Yon, pera. Kaya sa Bible, anong sabi ni Paul kay Timothy, mga kapatid? Tignan po natin, kahit mga pastor. Sinasabihan ni Apostol na Pablo. Ito yung warning kay Timoteo. Sabi doon, for the love of money is the root of all evil, which while some committed after they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. Kaya di ba yung dalawang mag-asawa sa Biblia, anong nangyari? Hindi lang sorrow. Anong nangyari? Wala na nga lang sorrow, nawas out naman sila sa mundo. Pinatay na sila ni Lord. Pinatay na talaga sila ng Diyos. Mag-asawa, parehong membro ng isang local church. Kasi nagmukhang pera. Kaya huwag tayo magmukhang pera, mga kapatid. Kailangan pang ang pera natin, may mamanage natin ang tama. Yung parang ang topic namin kagabi, yung mga langgam, di ba? Yung tinuturuan tayo ni King Solomon. Yung topic ko kagabi, maganda eh. Tinan po natin. Balikan lang natin ng kaunti. Para medyo may matutunan tayo. Maaga pa naman. Marami natin pagkain, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apat. 3 lang pala. Yung sabi doon sa chapter 6, verse 6. Ito, sabi doon, go to the ant, thou sluggard, consider his ways, and be wise. Which having no guide over sir, or ruler, to walang guide ho ang mga langgamang kapatid. Walang leader sila. Pero, tingnan po natin, sabi doon, provided her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. Tamo? Walang leader sila pero may kusa, masipag. Nag-iipon ng makakain pag tag-araw. Ang mga tao, kailan mag-iipon? Pag last 3 minutes, naku, ipon na tayo. Ano na pala? Nandiyan na pala yung mga missile ng China. Kung kailan naman last 3 minutes, dyan tayo kukumahog na mag-ipon. So nawa mga kapatid tayo, lalo na yung mga may trabaho. O taas ang lahat ng may trabaho. Wala nang trabaho, may trabaho dito mga kapatid. Lahat na tayo ay bakante. Naku, kawawa naman ang church natin. Wala na may trabaho. So, kapag tayo'y kumikita ng pera, number 1 mga kapatid, siyempre yung para sa Panginoon. At yung personal natin, magsisave po tayo kahit 20% ng ating kinikita. Para pagdating ng emergency, ay mayroon tayong uhugutin. Kung may isinuksok, may madudukot. Ay paano ka? Paano ka may madudukot yung isinuksok mo, dukot ang dukot ka.
Wala na. Pag dudukutin mo lang yon yung isinuksok mo in time of emergency. Eh kahit walang emergency, ano emergency? Naku, luma na yung aking cellphone. Hindi na latest. Ang buwan-buwan ho, nagle-latest ang mga cellphone. Kaya ako kahit yung aking cellphone, primitive po ito eh. Primitive po ito. At least may camera pa rin, Brother Norles, no? At least nagkakakitaan pa rin tayo. Pero kung may magbigay sa akin ng latest, no problem naman. Pero hindi ako naghahangad. Pero kung may kilusin, salamat. Pero kung wala naman, magtitis na lang ako dito. Ang tawag doon, contentment. May kakontentuhan tayo. Sabi nga, kung kaya at kailangan, bilhin mo. Pero yung iba, kaya, binili, pero hindi naman kailangan. Bakit? Nakita sa kapitbahay. Nakita sa kaibigan. Naku, may bagong, ano yung mga bago? Bagong rip. Daddy, bili mo ako ng bagong rip. May rip ka na nga eh. Saan mo ilalagay? Sa comfort room? Yun, tayo minsan yung luho. Kaya tayo ay naghihirap. Yan po ang number 1 nagpapahirap sa Pilipino. Yung luho. Nabasa ko lang sa Facebook, si Sister Janice eh. Yung luho talaga number 1 nagpapahirap. Sa mga estudyante, mga estudyante, tingin dito, lahat ng estudyante. Estudyante, tingin dito. Nag-iipon ba kayo? May ipon ba kayo? Sino may ipon? Lahat ng estudyante, sino may ipon? Magpabili kayo ng alkansya sa magulang nyo. Kahit bawat linggo, 20 pesos, di times 4. Ilan yon? 20 pesos times 4. Ilan yon? 80 times 12. 80 times 12. Sino magaling sa math? Diba? Akala lang natin yung pag-iipon, walang halaga pag isang taon. Makikita mo yung inipon mo. Subukan natin sa mga anak natin, mga nanay, mga tatay. Bigyan natin, ibili natin ng alkansya. Kung hindi, gagawa ko kayo ng alkansya. Kawayan, daming kawayan dyan, order tayo. Kami, kawayan talaga yung poste namin ng bahay. Kawayan yon, bubutasan namin yon. Kaya lang, pagdating ng sisirahin namin yun. Obligado kami talagang mag-alkansya noon. Bata pa kami, minsan nagbabaon kami, hindi namin ginagastos. Hindi kami nagre-recess. Nilalagay namin sa alkansya. Excited kasi kami, pagdating ng December, doon namin babasagin yung alkansya kasi ibibili namin ng bagong damit. Yon. Tsaka regalo. Yun ang mindset namin noon. Pero ngayon, di na yung mindset natin na pagdating ng December, babasagin mo para bumili ng pangregalo. Ano man ang intention mo ay for the glory of the Lord dapat. O yung mga magulang, bigyan mo ng tagi-isang alkansya ang mga anak natin. Yun. Pagdating ng isang taon, sabihin mo, ipaliwanag mo, anak, ito na yung naipon mo sa isang taon. Kahit 5 piso lang. O sige, 5 pesos times 365 mga kapatid. 5 piso lang. Sa araw, mag-ipon yung mga anak natin. Times 5, times 7, 35, di ba? O, 5 times 365. Ang laki nun. Tayo mga kapatid, personal, nakakapag-ipon ba tayo? Pastor, naipon ko sa Meralco, sa internet. Doon naiipon. Pero, disiplina lang talaga mga kapatid. Kung ano yung hindi mo kaya ng 20%, kasi ang Chinese, 20% talaga. Sa total income nila, hindi mo nila iniisip yung gastos. Basta pagdating ng blessing, 20% agad. Savings yan. Ang Pilipino, hindi. May 1,000. Ang gastos, 1,200. Galang mo, 1,200 ang gastos. Ang income mo, 1,000. Ang gastos mo, 1,200. Nasaan ang savings? Wala. Kaya pagdating ng emergency, saan ka pupunta? Pre, pero ka ba dyan? Puro si pre. Yan ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Bilang sundalo tayo ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng disiplina. Okay, last point. Para makakain na tayo. Dito mo sa verse 2 Timothy 4:7, God's people are engaged in a warfare. Lahat ng Kristiyano
ay mayroon talagang labanan. Individual. Kung individual tayo ay nakaka-engage sa labanan, anong gagawin natin? Yun, mag-training. Mag-training na, magbasa palagi, manalangin. At palagi makinig sa preaching. At kailangan mayroong ano. Kung hindi man kayo makapagsulat, palagi niyong pakinggan yung ating preaching. Nasa YouTube naman. Wala ka ng dahilan, Pastor, hindi ako nakapagsulat. Wala kasi kang ballpen. Magkano ba ang ballpen ngayon, mga kapatid? Para hindi ka makapagsulat. Magkano ba ang notebook? Kaya kung hindi mo na isulat, panuorin mo lang palagi yung aking preaching sa YouTube. Available po yan 24 hours. O aminin natin, mga kapatid, nakakapagpanood ho ba kayo ng mga preaching sa YouTube? Maganda, sanayin po natin. Ako na nga ang nagpipreach, pero daily. Minsan 4, 5 preaching ang pinapakinggan ko. Hindi para sa anuman, kundi marami rin akong natutunan. Spiritual feeding din po sa atin yon. Kaysa manood ka ng kung ano-anong pinapanood natin. Eh lalo na ngayon, may kalaban na ang Batang Quiapo. Ano yung kalaban ng Batang Quiapo? Encantadia! Hindi naman sinasabi natong manood, pero priority naman natin panoorin yung mga preaching para spiritual natin lumakas. Sundalo tayo ng Diyos, tapos pagdating sa bahay, hina-hina tayo. Kasi nga, mas prioritahan natin yung worldly. Ang sabi ni Apostol na Pablo, tinan natin sa 2 Timothy 4:7, have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Sabi niyo, nakibagbaka ako ng mabuting pakikibagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Yun, tayo ba mga kapatid ay kasama sa ganito? Nakikipagbaka ho ba tayo ng mabuting pakikigbaka? Kasi bawat isa po sa atin dapat mayroong takbuhin. Hindi ko takbo, ang takbo ko, hindi mo takbo. Para tayong nagmamarathon. Paunahan tayo sa finish line. Di baling mahuli ka, at least makarating ka sa finish line. Ay nako, ayaw ko na. Malapit na si pastor sa finish line, titigil na ako. Hindi importante may mauna mahuli. Ang importante, gusto mong makarating sa finish line. Sabi ni Apostol Pablo, tinan po natin, no? Sabi doon sa 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Yun, iningatan niya yung pananampalataya. Tapos sa verse 18, tinan natin, 1 Timothy 1:18. This charge I commit thee, son Timothy, according to wala na. Sabi doon sa according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Yon, labanang mabuti, gira na mabuti. May labanan ho talaga ng kapatid eh. Hindi ba kayo nakakaranas ng labanan sa spiritual? Ang labanan po natin, spiritual against flesh. Yon, di ba? Napag-aralan natin, there are 3 kinds of war. Yon. Ano yung war? Labanan, worldly. Yon. Tinatawag natin na labanan natin between the unbelievers. Siyempre, laban mo talaga yun. Pag unbelievers ang kasama mo, may labanan mo talaga yan. Hindi siya naniniwala sa Diyos, ikay naniniwala. Labanan mo talaga. Tapos, pangalawang laban natin, between Satan at tayo. Sabi doon, si Satanas, palagi ang gusto niyan, ibagsak ka. At pwede natin itaboy si Satanas, di ba? Sabi doon, first, binasa natin. Pero ang public enemy number 1 talaga natin, mga kapatid, hindi yung unbeliever, hindi si Satanas. Sino po ang number 1 kalaban natin? Yung sarili po natin. Sarili. Kasi hindi mo pwedeng itabo yan. Umalis ka sa akin. Umalis ka. Ikaw nga yun eh. Paano mo itatabo yan? Ang gagawin mo lang sa sarili mo, didisiplinahin mo. Discipline ang kailangan. Sa isang sundalo, pag walang disiplina, hindi ka makakapasa as a soldiers. Kaya importante yon. O ano pa?
yung tinatawag na, tinan natin yung Galatians mga kapatid. Galatians chapter 5, verse 7, sabi ni Apostol na Pablo, ito yung labanan talaga, no? 17. Sabi doon, for the flesh, yon, flesh, ito yung flesh natin, yung nakikita natin. Lusted against the spirit, laban daw, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Magkakontra po ang laman at saka spiritual. Ay ikaw rin yun eh. Sino ba ang kung kayo, sa personal natin, sino ba yung malakas sa inyo? Pastor, minsan laman. Minsan palagi. Palaging malakas ang laman, palaging talo ang spiritual. Kasi pag malakas ang laman, talo talaga spiritual. Kaya, minsan, mapapansin nyo, wala kang ganang magbasa. Kasi malakas ang laman mo. At ang gustong-gusto ni Satanas na palakasin ang laman mo para hindi mo magawa yung spiritual. Yon. Ano pa? Walang ganang manalangin. Samantalang sabi sa Bible, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Palaging manalangin, pagkagising, salamat Lord. Bago kumain, salamat Lord. Ito pag nakakita ka ng handa eh. Atak! Wala nang prayer eh. O bago matulog, sino nagpipray bago matulog? Doon, nagpipray tayo, salamat Lord sa maghapon, nakaraos din po kami, gabayan mo kami sa aming pagtulog, sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi yung mananang, salamat Lord sa pagkain, yung nagbayo, nagasahin, kaldero, mga lahat binanggit mo na. Hindi ho tayo Pentecostal. Yung prayer ay yung pattern ng Panginoon. O, yung fellowship, pag wala kang ganang mag-fellowship, malakas na ang laman mo nun. Pag wala ka nang ganang magbigay, yun, lalo na yun. Wala ka na talagang ma-place mo yun. Unahin ko pa bang magbigay? Dami kong gastusin. Yun mga ganun eh. Talagang iisipin ng laman. Huwag ka nang magbigay. Ganda na ng simbahan. Hindi na kailangan ng church yan. Ang ganda ng mga ilaw niyan eh. Yun. Si pastor, hindi naman naghihirap yan. Nakalami na kalusli. Ang daming negative nang papasok sa'yo. Pag ang laban, ang pag-uusapan. Yun. So, palalakasin natin yung spiritual. So ito lang, summary ko na lang mga kapatid para hindi tayo tumagal. Sabi doon, in order to do this, it is necessary to put on and wear. Yon. Para lumakas yung ating spiritual, isa lang ang paraan. Isuot natin yung buong baluti. Yon, buong baluti. Pag sa sundalo, hindi 50-50 baluti, dapat buong baluti talaga. The whole armor of God, dapat suot natin. Ano ba yung whole armor of God, mga kapatid? Tingnan natin. Dito sa Ephesians. Okay lang ho ba, mga kapatid? Hindi ba kayo nagugutom? Yun. Kung nagutom kayo, bahala na. Talagang gugutumin ko kayo para mamaya kasi nandyan lang naman ang pagkain. Verse 10. Basahin nga lang natin ito. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on, ito, the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Mayroong wiles of the devil, mga kapatid. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. 14. Stand therefore, having your loins girt about with truth. Dala-dala dapat yung katotohanan. Ano pa? And having on the breastplate of righteousness, katuwiran ng Diyos. Ano pa? 15. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Kaya nga tayo mga kapatid, dapat tayo ang mas masipag mangaral. Yung mga Pentecostal, yung mga Armenian, ang sisipag magmangaral. Pero yung mga primitive, natutulog. Wala, natutulog na lang sa kangkungan. Ay, pinili naman ako ng Diyos, kahit di ako kumilos, basta ako, pinili ako ng Diyos. Dapat nga tayong mas masipag sa kanila. Bakit to? Ang sabi ng Panginoon, maraming aanihin
Ngunit kakaunti yung mag-aani. Mag-pray tayo sa Ama para magpadala siya ng manggagawa. Dahil maraming aanihin, kakaunti yung mag-aani. Nalungkot ang Panginoon mga kapatid eh. Kasi kakaunti talaga yung nagpapagamit sa Panginoon. Minsan nadi-discourage, Pastor, kung ako'y magpapagamit, kawawa naman ang pamilya ko. Eh bakit mga kapatid? Wala ba tayong tiwala sa Diyos mga kapatid? Na He will provide lahat. Si Apostol Pablo, titignan natin, maganda yung kanyang buhay during ng kanyang secular world. Pero nag-decision siya na sumunod sa Panginoon. Pero hindi naman siya pinabayaan, di ba? Ganun din sa buhay natin. Sabi doon, stand therefore, verse 15, in your patience with the preparation of the gospel of peace, 16, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Tapos sa P17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Tapos last, yung isusot natin, praying always with all prayer and supplication and the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ito yung whole armor of God, mga kapatid. Na kapag suot natin, hindi nga makakapenetrate yung atake ng kalaban. Kasi ang kalaban natin, harap, likod, kanan, kaliwa, inaatake ka. Pero doon lang tayo umasa sa taas na siyang talagang magpuprotekta sa atin. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito at nawa nakapagbigay po tayo ng encouragement sa ating pangangaral at balik tayo doon sa ating topic, no? Topic, be a good soldier of Jesus Christ. Maging mabuting sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya training. Kung talagang gusto mo maging mabuting sundalo, training. Yun, sa mga sundalo, post up. Yung ating post up, di naman literal na post up, talagang makinig. So, yun lang po, at tayo po tumayo, at tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakarinig na may encouragement na kami bilang sundalo mo, O Lord, maging mabuti kaming sundalo at nawa magdisiplina namin ang aming sarili sa tulong at biyaya mo, Lord. Salamat o Diyos sa mga mensahe at sa mga natitira po naming oras. Kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magpa-out muna si Brother.